Sa Lunes, ihahain ng NHA o ng National Housing Authority ang eviction notice sa mga iligal na umukupa sa ilang housing unit sa Bulacan. Puwersahan daw silang paaalisin kung hindi nila kusang babakantehin ang mga pabahay. Handa naman daw ang NHA na bigyan ng pabahay ang mga kwalipikadong miyembro ng kadamay, pero dapat daw dumaan sila sa proseso. May report si June Veneracion. Plywood at karton ang higaan. May bigas pero walang ulam. Gayunman kung suswertihin, naaabutan naman ng pagkain ng mga kapitbahay. Ganito ang sitwasyon na mag-iinang Lolita Montilla sa isa sa mga inokupahang unit ng pabahay ng National Housing Authority sa Pandi, Bulacan. Okay na po, basta may iniisip ko lang yung mga anak ko. May matulugan lang. Dating nanuduluyan sila aling Lolita at 7 niyang anak sa Caloocan, kung saan nagbabayad daw sila ng 1,500 pesos na renta kada buwan. Ito raw ang nagtulak sa kanya para sumama sa mga kapwa mahihirap na okupahan ang mga bakanting government housing unit sa Bulacan. Walang kong trabaho. Lalabandera lang ako. Yung asawa ko minsan, naglalako ng tuyo, wala rin kita minsan. Kaya minsan pinalis na nga kami doon, kaya wala na nga pang-upay. Kabilang sina Aling Lolita sa mga posibleng haina ng 7 araw na eviction notice ng NHA sa Lunes. Kung hindi nila babakantihin ang unit matapos ang 1 linggo, puwersahan na silang paaalisin kahit magbarikada pa raw sila sa loob ng mga bahay. As much as possible, walang violence. Hindi naman agad-agad basta papasukin yung bahay. So may team na magkakatok and then we will give them 1 hour to voluntarily vacate. Pero ano man daw ang dahilan, para kay Pangulong Rodrigo Duterte, malinaw na anarkiya o kawalan ng batas ang nangyayari sa Bulacan. It's anarchy. You'll just give me the excuse to do not do that. Kasi maglabas niya parang inutil na rin ang gobyerno. Huwag mong gawain sa akin. Nung panahon siguro na ibang dumaan. Pero sa akin, I will do what I have to do. Karamihan naman sa mga miyembro ng kadamay na nanguna sa pag-take over sa Pandi, mga solid supporter daw ng Pangulo. Idol ko po siya. Ito po, matagal na talaga to. Yung sinabi niya kahapon na gano'n, ewan, nasaktan na kami. Lahat kami dito, lahat-lahat ng mga maano sa kanya, nakatulad nito, nagtitiwala sa kanya na siya yung susi namin sa problema namin dito, sa kahirapan namin, kahit sa bahay lang. Tapos bandang huli, ganyan po yung maririnig namin sa kanya. Kami po ang nagluklok sa inyo dyan. Bakit po kami parang napapahirapan pa? Hindi po sabi nyo tutulong po kayo sa mahihirap. Ngayon na po ang pagkakataon na yon. Sana po ganapin nyo na yan. Noong 2010, naging prioridad ng gobyerno ang pabahay para sa mga nakatira sa danger zone, gaya ng mga estero at tabing ilog. 50 billion pesos ang inilaan para sa kanilang relokasyon at pabahay. Bahagi nito ang karamihan ng mga inokupahan ng grupong kadamay, ang ilang units para sa mga sundalo at pulis na mabababa ang sweldo at fully paid na nila ang mga ito. May mga lilipat na rin dapat na informal settlers na in-evacuate mula sa danger zones doon. Pero maaantala dahil sa nangyari. Since 2010-11, we've been conducting the census. So nakapoised na these families are poised already to go to these sites. After the census, not everybody in the census master list will be qualified. They go through another process of screening. Ang National Housing Authority, aminadong kulang ang mga tinatayong pabahay dahil sa matinding kakulangan sa budget. Sa datos ng ahensya, halos 600,000 ang informal settlers sa Metro Manila. Mahigit 100,000 sa mga ito ang nakatira sa danger zones. Sa ngayon, 60,000 pa lang ang naitatayong pabahay. Kabilang narito ang housing project sa Pandi, Bulacan. Basic need yun eh. I mean, ikaw as bilang tao, kaya gusto mo rin ng isang maayos na bahay. Tawag na namin disenteng bahay kung tawagin. May maayos ka na silungan, di ba? Nakakatrabaho ka ng maayos, no? Yung pamilya mo ay mas nurture mo yung mga anak. Dagdag pa ng ahensya, handa silang bigyan din ng pabahay ang mga kwalipikadong miyembro ng grupong kadamay. Yun nga lang, dapat dumaan din sa proseso. May ihinain namang resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang problema ng pabahay para sa mga maralitang tagalunsod. Pagkakataon na rin daw ito para ma-review ang resettlement program ng gobyerno. June Veneracion, GMA News.